Honda Giorno nandito na sa Pilipinas. Silipin natin yung specs and features niya ngayong araw. Tara! Dalawang taon natin inabangan tong Honda Giorno na dumating dito sa Pilipinas, at dumating sa atin Giorno Plus pa. Biruin mo, ito lang yung kauna-unahang 125cc na naka 4 valves na. Gaano ka panalo yun? So pagdating sa power output, talagang expect na natin na hindi tayo bibiguin ng motorsiklo na ito. Pagdating sa style and design, sobrang classic and vintage nung itsura niya. And of course, talagang competitive dun sa mga competitors na nauna. Siyempre, yun lang naman inaabangan natin, di ba? Yung maglabas yung Honda ng entry nila para sa vintage, classic, retro scooter, pero dapat modern and specs and features. So pagdating sa headlight, we have a full LED headlight na merong daytime running light dito. Rounded shape lang siya with chrome accent na nakapalibot dyan hanggang dito sa may bandang gitna. May Honda emblem din tayo dito with some chrome accent. Tapos matte silver naman dito sa may bandang gitna. Yung fairings niya sa unahan, very rounded. Tapos mga turn signals niya ay nandito na rin. So plain and simple lang, pero sobrang dami nag-aabang nito dahil nga doon sa characteristic na plain and simple. Ultimo yung mga handle grips niya, netizens, pag nakita ninyo is naka-brown colored na rin. Kaya napaka-premium ng looks. Ito pa malupit ha. Tubeless tires na merong 190/12 na size sa unahan at naka-disc brake na tayo with combi brake system. Naka-combi brake system na po siya. So kapag piniga natin yung kaliwang brake lever, ay sumasamang kanan. 70% rear and 30% front. In fact, ang official ambassador nga nila ay si Alden Richards at natunghayan nga natin na binigyan siya mismo ng isang unit ng Honda Giorno. Mamaya malalaman natin kung magkano ang presyo. Naka fully digital meter panel na rin tayo sa kanya, kaya kahit classic yung looks niya, ay modern pa rin yung mga features niya. So you have two buttons to worry about. We have select and set. Yung kanya meter panel, netizens, ay halos ka mukha din talaga nung sa Honda Click, which is good thing kasi nga modern and alam naman natin na talagang appealing na yan sa market. May mga brushwood accent pa tayo dun sa loob ng kanya meter panel, and we all have the indicators. Kagaya nito, turn signals left and right meron. Kapag na low bat siya, meron na din siyang indicator na battery health. Meron na din siyang idling stop system kaya magiging mas matipid pa to sa gasolina more than we expected. Tapos, meron din siyang temperature check, engine check, high beam, low beam, at itong malupit, keyless system na. Diba? Sumasabay na talaga siya sa mga modern specs and features ngayon para sa 125cc. Keyless, panalo, diba? So, meron din siyang button dito for our fuel, which is yung kanyang fuel pala ay nandito na rin sa unahan. Ayun, no? Ang galing ng pagkakabukas nyo. Tingnan mo naman pag binuksan. Gumigilid. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, no? So, we have 5.4 liters fuel tank capacity. Malaki na siya para sa 125cc kasi usually nasa 4 liters lang ang mga 125cc, pero itong isang to 5.4 liters na. And syempre dahil fuel injected na siya, magiging matipid to sa gasolina at malayo na mararating mo bago ka magpagas ulit. For the buttons, we have high beam, low beam, busina, and then turn signals, tapos idling stop system at saka electric start. At isa rin sa napansin ko wala na siyang kickstart, pero meron siya dito carabiner hook. Ayan, no? Tapos pwede mo rin siyang itago. May isang bulsa dito sa bandang front, which is meron na rin USB charging port. USB ready na siya, oh. So may isang charging port dyan at tingnan natin kung kakasya yung ating iPhone 16 Pro Max 1TB fully paid. Yung pinaka-bulsa niya kasama na dun sa pinaka-takip. O, diba? Kasyang-kasya. No problem. We also have our Honda badge here sa may bandang gitna. And then we have a step-through na footboard. Kaya pwedeng-pwede kahit maglagay tayo ng mga pinamili natin, no problem. At the same time, we have round seat cover na merong Honda dito sa may bandang likod. Very sturdy na grab bar for our pillion ride na naka-silver paint. At itong nire-review natin ngayon is yung kanilang orange. Meron din silang Jubilee white. Tapos meron din silang black. Favorite ko is yung black. Kaya lang puno itong event. Kaya itong orange yung available at yung nire-review natin. And then yung pinaka-pinagmamalaki nila na minodel ni Alden is yung kanilang beige. Alin sa mga kulay na yan ang favorite nyo, netizens? Comment nyo naman dyan sa ibaba. So pagdating sa seat storage, itong pinaka-panalo. Ang seat storage lang naman ay merong 30 liters na seat storage capacity. Imagine 18 liters lang sa Honda Click. Pero itong 125cc na Honda Giorno, 30 liters ang seat storage. Panalo, di ba? For the engine, we have 4-stroke, 4 valves na 125cc na naka-single overhead cam with a bore and stroke of 53.5 by 55.5 mm and a compression ratio of 11.5:1 na kaya mag-produce ng maximum power na 8.49 kilowatts at 8,700 RPM and a maximum torque of 11.6 Nm at 5,250 RPM. Meron ditong engine oil capacity na 0.9 liters or 900 milliliters at ang kanyang fuel consumption tumataginting na 47 kilometers
kilometers per liter. Tipid, di ba? Yan ay ayon sa WMTC na kilala naman natin na accurate pagdating sa pagkuha ng fuel economy. For the suspension, meron tayong telescopic forks sa unahan at unit swing naman sa likuran. Napakasimple lang ng kanyang pinaka-muffler sa likod at meron tayong heat guard na black painted din. So, very seamless lang yung design niya. Okay, sound check natin. Start ko ha. Uy, naka-silent start na rin pala siya. So mapapansin ninyo, napakatahimik lang ng tambucho niya, pero ang lakas ng ugong kasi nga 4 valves na. So hindi kayo mabibitin pagdating sa power output ng isang to. LED na lahat ng ilaw, lalong-lalo na dito sa taillight. Napakaganda ng kanyang taillight. Buksan natin para umilaw. You know, so parang daytime running light yun dito sa malaking part, and then when you brake, meron pa siyang extra light. Ayan o. Tapos pag nag-turn signals naman tayo, ganito yung itsura niya. Ayan o, napakaganda ng turn signals. Of course, meron din tayong LED na plate light at reflector para kahit nakapark lang yung motor natin, kitang-kita pa rin sa gabi, or makikita pa rin na may motorsiklo na nakapark. So sa likod naman ay meron tayong tire size na 110, 90, 12. Tubeless tires na rin po ang isang to at drum brake naman tayo sa likuran. Isa pa rin sa napansin ko ay napaka-seamless nung kanyang pillion ride step. So kapag ka binuksan mo na siya, napakalapad niya at meron ding mga lines para hindi madulas yung ating OBR. 116 kilograms ka lang pala to, netizens, kaya pwedeng-pwede sa mga beginners at sa mga lady riders. Isa pa rin sa nagustuhan ko sa kanya ay napakataas ng kanyang ground clearance, 155 mm. Para adventure scooter na eh. So walang problema sa mga Gantinghams ng Pilipinas or kahit na medyo mapa-offroad ka pa ng konti, hindi ka mangangamba na baka sumayad yung ilalim mo. Galing, di ba? Para naman sa overall dimensions, meron tayong 1,902 na length, 681 na width at 1,144 mm na height. Meron din tayong wheelbase sa 1,312 mm at kung makikita nyo, napaka-spacious at naka-upright sitting position lang tayo at napakaluwag pa ng space for our pillion ride. So kahit may OBR ka, long ride, walang problema sa motorsiklo na ito. Tingnan naman natin yung seat height niya. Medyo mataas ang seat height nito ha, 780 mm. Pero tingnan natin, may height is 5'4". Itindig natin siya. Abot naman siya ng 5'4" in height na kagaya ko, pero medyo tiptoe lang. So di ko in-expect na medyo mataas yung seat height niya, pero at least para sa short riders na kagaya ko ay may dadrive pa rin to ng maayos. So meron naman akong points for improvement dito. Siguro ay yung kanyang pinaka side mirror kasi mas maganda sana kung round shape para mas retro looking. Pero, ang kinalamang naman niya ay pag tinignan mo sa likod ay body color yung pinaka kulay nung likod nung kanyang side mirror. So, nakabawi naman sila sa part na yon. Gano? At yan ang netizens, ang Giorno Plus na bagong-bagong labas lang. Merong 4 available colors na pwede nyo pamilian at ang presyo, 101,900 pesos. Para sa inyo netizens, sulit ba ang motorsiklo na to? Bibili ka ba ng Honda Giorno? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kaya ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.